Magkaiba ang naging pananaw ng mga Pilipinong abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, pati ang panig ng mga biktima kasunod ng pagpresenta ng argumento ni Atty. Nicholas Kaufman ng defense team kahapon. Mula sa The Hague, Netherlands, may ulat on the spot si Marisol Abduraman. Marisol? Rafi, matapos nga magpresenta ng defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagpapatuloy pa rin ng hearing dito sa confirmation of charges na sa kanya, tiwala ang mga kaanak ng mga biktima, gayon din ang kanilang mga abogado na mauuwi na nga ito sa proper trial. Pero taliwas naman dito ang paniniwala ng mga kaalyado at mga abogado ng dating Pangulo. Sa mga sasabihin ko na kontra sa akin. Kabado at may agam-agam ang ilang kaanak ng extrajudicial killings victims bago sumalang ang defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa confirmation of charges hearing kahapon. Pero nag-iba raw ang naramdaman ng ilan sa kanila nang matapos ang presentasyon ng depensa. Pero ngayon, very na kami, comfortable na kami. Taliwas naman ang paniniwala ng mga kaalyado at mga abogado ng dating Pangulo. The prosecution theory has been shattered to pieces. Beyond their conviction. You know why? Because the very testimonial evidence and documentary evidence presented by the prosecution have been thoroughly rebutted. Kampante naman ang kampo ng mga biktima na malakas ang ebidensya ng prosekusyon. So in any case, I don't see any shattering. In fact, sa hinala namin na mahina ang ebidensya ng depensa, confirmed. Sa aming sinasabi na malakas ang ebidensya ng prosekusyon, confirmed. Confirmed ang lahat ng aming expected dito, and I'm sure ang kaso na ito mako-confirm din ang charges. I would even agree that pack up na, tapos na. Kasi pwede na po tayong mag-pack up na pruwebahan na ng prosecution ang kanyang kaso at hindi ito natibag. Nakausap din ng media kahapon ang lead counsel ng defense team ng dating Pangulo na si Atty. Nicholas Kaufman, pero tumanggi siya magbigay ng anumang pahayag tungkol sa nangyayaring hearing. I'm not going to comment on the case. At the moment, I'm in the middle of a case. It's what's called sub judice. Nakausap daw niya ang dating Pangulo noong Miyerkules nung nakabreak ang hearing. In good spirits naman daw ang kanyang kliyente. I give him a report, of course. I'm counsel and I'm expected to give my client a report of what I'm doing for him. May isang oras pa mamaya ang defense team para sa final submission on the merits. Yes. Yesterday we had a day off. Rafi, kagabi oras dito sa The Hague, nagpamisa ang grupong Duterte Panagutin kasama ang ilang mga kaanak na mga biktima. Nagsagawa rin sila ng candlelighting bilang patuloy na panawagan nila sa mga biktima ng di umano'y extrajudicial killings. Rafi, it's 4:16 in the morning dito sa The Hague at inaasahan ngayong huling araw ng pagpapatuloy at pagdinig na dito sa confirmation of charges ay talagang inaabangan ng lahat ito. At sa ating panayam kay Atty. Kaufman, meron daw siyang isang oras para ulit doon sa kanyang final statement dito sa hearing. Rafi. Maraming salamat, Marisol Abduraman.